Everything begins and ends with God. At ngayong araw po na ito, mga kapatid, sa ating pangatlong topic, isa pong napakagandang pag-uusap ngayon, na topic ngayon ng ating pong pag-uusapan. May kinalaman, of course, ulit ito sa ating relasyon sa Panginoon. I want you to know that relationship matters. Sabi nga po natin, relationship matters. Why? Because success in every area of our life will be affected by our relationship. Yung tagumpay natin sa buhay, sa bawat area ng ating buhay ay nakadepende sa ating relasyon. Success always begins with your relationship with other people. Tandaan po natin, success is always connected to people. Hindi ka pwedeng maging matagumpay na abogado kapag wala kang kliyente. Hindi ka naman magiging matagumpay na doktor kapag wala kang pasyente. Hindi ka magiging matagumpay na guro kapag wala kang estudyante. So your success is always connected to people. Relationship speaks about connection. So dapat maayos yung connection natin sa ibang tao kasi may kinalaman yan sa ating tagumpay at magiging matagumpay ang ating ginagawa. Naaapektuhan ang tagumpay natin depende sa relationship natin. Kaya nga nakadepende yan sa kung sino magiging kaibigan mo, kung sino magiging ka-close mo. Malaki kasi ang nagiging epekto sa buhay natin ng ibang tao. But the most relationship that a person could ever have is our relationship with God. Itong relasyon, mahalaga ang relasyon mo sa anak mo, sa asawa mo, mahalaga ang relasyon mo sa ibang tao, pero pinakamahalaga sa lahat ay ang relasyon natin sa Diyos. Naligtas ka, naligtas tayo by means of relationship and not by religion. Again, naligtas tayo by means of relationship and not by religion. John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging anak ay hindi isang relihiyon, kundi ito ay isang relasyon. Nung nagkaanak ka, hindi kayo naging magkarelihiyon, kundi kayo ay naging magkarelasyon. So gusto ng Panginoon, meron tayong relasyon sa Kanya. Ang mundong ito ay punong-puno ng relihiyon, mga kapatid, but only relationship with God can save you. Para maging anak ka, kailangan mo ng relasyon. At ang magsisave sa'yo ay yung relasyon mo sa Panginoon. So kinakailangan daw i-receive ang Panginoon at kinakailangan tanggapin siya. So napaka-importante po ng isang relasyon. Kaya kung meron man po tayong pahahalagahan o pangangalagaang relasyon, ito po ay ang relasyon natin sa Diyos una sa lahat. Kung meron ka man pahahalagahan, ito po yung relasyon natin sa Diyos unang-una sa lahat. Why? Because our relationship with God is not just temporal, but eternal. Ang relasyon natin sa mundong ito ay temporal lamang. Yung relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, ito ay temporal lamang, pamundo lang yan. Pero ang relasyon natin sa Diyos, ito ay eternal. At tayo pong lahat, mga kapatid, time will come, we will all face eternity. Lahat po tayo, kapag tayo ay namatay na, we will all face eternity. Eternity with God or eternity with the devils and his demons. Kaya nga po mga kapatid, pinaghahandaan ang eternity. Okay, so importante ang relasyon na ito. So kung ang relasyon, alam mo kapatid, na-save ka by your relationship with God. At na-save ka, mga kapatid, by grace through faith, not by works, so that no one can boast, sabi po sa Ephesians 2:8 and 9. Kaya lang, ang relasyon na ito, mga kapatid, ay binibuild up. Wala kang kinalaman nung ipinanganak ka ng tanay at tatay mo. Pero ang intimacy mo sa magulang mo, binibuild yan. Malay ko ba kung ipinanganak ako dito? Hindi ko naman plinano na ipanganak ako dito. Sa mundong ito. Pero kapatid, ang pag-ayos ng relasyon mo sa magulang mo, sa anak mo, sa ibang tao, pinaplano at inaayos. Ganon din po sa relasyon natin sa Panginoon. Nung tayo ay niligtas na ng Panginoon, hindi doon natatapos ang lahat. We must build hindi ko sinasabing hindi tayo anak ng Diyos, mga kapatid. Once you receive God, once you believe God, anak ka ng Diyos. Kaya lang hindi naman lahat ng magkarelasyon close. And I know, mga kapatid, malinaw sa yan. Kasi may anak na hindi close sa kanyang magulang, may magulang na hindi close sa kanyang anak. Nakadepende yan sa pagbibuild ng relationship. Ulitin ko, kung meron ka man pangangalaga ang relasyon, ay hindi yung relasyon mo sa jowa mo at hindi yung relasyon mo sa kung sino-sino, mga kapatid. Yes, mahalaga yan, pero mas mahalaga ang relasyon natin sa Lord. Amen po ba, mga kapatid? Kasi ito ay hindi lamang temporal, ito ay eternal na relasyon.
Kaya nga, paano natin i-build, paano natin pangangalagaan at paano natin patatatagin ang ating relasyon sa Lord. Yun po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. How to build your relationship with God. Sino na po ready dito magsabi po ng amen? I want you to open your Bible with me in Luke chapter 22, verses 39 through 46. Luke chapter 22, verses 39 through 46. Ito po yung context after ni Jesus Christ. Remember, noong nakaraan nag-usap tayo about the upper room discourse. Okay, ito yung farewell messages ni Jesus Christ. After ng farewell messages ni Jesus Christ, ito nangyari. Verse 39. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Ang disciple, sumusunod. Pag hindi sumunod, hindi disciple. Ganun po kasimple. And his disciples followed him. 40. On reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Ganda nito. Pray so that you will not fall into temptation. Pag hindi nag-pray, magfo-fall. Pag nag-fall, kasi hindi nag-pray. 41. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. 42. Father, if you're willing, take this cup from me. Not my will, but yours be done. Verse 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Verse 44. Biruin mo, nananalangin na, pero nagpadala pa si Lord ng angel from heaven. Okay, strengthened him. Verse 44, and being in anguish, by the way, ang angel, kaya from heaven, malinaw dito. Kasi ibig sabihin ng angel, messenger, may messenger kasi ni Satan. Okay? Ito from heaven ito. Okay? So, appeared to him and strengthened him. Malalaman mo from God yan. Ito maganda. Malalaman mo from God yan. Di na ako makahintay eh. Malalaman mo from heaven yan kapag nagpapalakas yan at hindi nagpapahina sa buhay mo. Pag naglalapit sa'yo kay Lord at hindi naglalayo sa Lord. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Verse 44, and being in anguish, lumakas, tapos may anguish. May padala si Lord, tapos may pagsubok. Hindi nangako si Lord na hindi ka magkakapagsubok. Pero nangako si Lord, pagtatagumpayin ka niya. 44, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Importante po dito yung word na like. Hindi po yan blood. Like. Okay? Verse 45. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Kaya po sila nalulungkot, nahihirapan nun, kasi nga paalis na si Lord. Iyak na lang iyak yung mga disciples niya. Kasi paalis na si Jesus. Ilang beses na kinausap ni Jesus to. Babangon muli siya. Nakakalimutan nga. Okay, exhausted from sorrow. Verse 46, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not fall into temptation. So in this passage, Jesus left the upper room. Iniwan niya na yung upper room, tapos na yung farewell messages ni Lord, and went with his disciples to the Garden of Gethsemane. Ito pong Garden of Gethsemane na ito po ay sa Mount of Olives. Okay? Mamaya sa conclusion, papaliwanag ko po ito. Ito pong pumunta siya ng Gethsemane, Garden of Gethsemane, at ang Garden of Gethsemane, nasa loob siya ng Mount of Olives. So in our passage today, makakakita po tayo ng 4, sabihin po natin 4. Nakakakita po tayo ng 4 na bagay na magpapatatag sa relasyon natin sa Diyos. 4 na sekreto para mapatatag lalo ang relasyon natin sa Diyos. In fact, makakatulong din ito para mapatatag ang relasyon natin sa iba. But unang-una, paano tatatag ang relasyon natin kay Lord? Verse 39. Sino na po ready ulit dito magsabi po ng amen? Okay, verse 39. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Una po mga kapatid, na magpapatatag ng relasyon natin sa Lord. Kaya nga po, ang title nitong pangatlong topic natin ay Relationship Builders. Ano ang nagpapatatag sa relasyon natin? Lalo tigit sa lahat, sa relasyon natin kay Lord.
paano ito mapapatatag. Lalo, may kanya-kanyang pamamaraan tayo para mapatatag ang relasyon natin sa ibang tao, sa mahal natin sa buhay. But ito sa Diyos, mga kapatid. At makakatulong din ito, of course, sa relasyon natin sa ibang tao. Number 1 is intentionality. Sabihin po natin, intentionality. Jesus went out. Ito po ay Garden of Gethsemane. Layo na, nabalik sa Genesis eh. Okay, Garden of Gethsemane po ito. Mga kapatid, siya po ay pumunta pa dito at yung Garden of Gethsemane, ulitin ko, ito po ay nasa Mount of Olives. Pag sinabing Mount of Olives, hindi po ito patag. Pabundok ito. So, ibig sabihin, mag-e-exert ka ng effort. Intentionality means deliberate. Done on purpose, not by accident. So, ang tagumpay, mga kapatid, ay sinasadya at hindi dapat ito aksidente. Ang paglago ng isang relasyon ay hindi dapat aksidente, dapat sadyain mo. Sinasadya mo makipag-date, sinasadya mo makipagkita, sinasadya mo, kapatid, sa buhay na ito, importante, sadyain mo. Sabi mo sa katabi mo, sadyain mo. Kapag may gusto kang patatagin, sinasadya yan. Ang pag-aayos ng relasyon sa Diyos ay hindi tsambahan, not by accident. Hindi po natsambahan lang. Hindi po kasi pwedeng aksidente. Ang pag-aayos ay sinasadya. In fact, kapatid, sa mga nagsusuklay dito, nag-aayos ng buhok, sinadya mong ayusin, ba't ganyan ang buhok mo ngayon eh? Ba't patagilid? Bakit ganyan? Karamihan po sa atin, sinasadya mo yung pag-aayos, lalo na suot mo ngayon. Alam ka naman, sinuotan ka pa ng anak mo lahat ng damit mo, kapatid. Sinadya mo yan. Kaya mo suot-suot yan kasi sinadya mo. Kaya ka nandirito ngayon kasi sinadya mo. Amen po ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa ating buhay kasi sinasadya natin. Kaya madalas ko pong sabihin, kung gusto mo makagraduate, huwag ka lang nagpipray. Mag-pray ka, pero sadyain mong pumasok sa eskwelahan. Lord, gusto ko po makagraduate. Ayaw mo naman pumasok. Paano ka ka-graduate? Sasadyain mo. Kung gusto mong yumaman, sadyain mo. Kung gusto mong magkatrabaho, kapatid, wag pray ng pray. Magpipray, pero kikilos din. Kasi after ng prayer, dapat may work. Naunawaan po natin, mga kapatid. In fact, kung gusto mong pumogi at gusto mong gumanda, sasadyain mo. Maliligo, magsisipilyo, maghihilamos. Naunawaan po natin. Sabi mo ulit sa katabi mo, sadyain mo. Ay, yung pangit-pangit ko, kapatid, sadyain mo. Yung iba, sinadyang pumangit, hindi sadyain mo rin maging maganda. Naniniwala ka ba, maganda ka talaga, pogi ka talaga? Nilikha ka ng Diyos, eh. Huwag ka maniwala sa sinasabi ng iba. Nagsisinungaling lang sila. Kaya lang, sasadyain mo kasi. Okay? Kung may mga bagay na gusto tayong i-build sa ating buhay, sasadyain natin. Sino man ang gustong magayos ng relasyon sa Diyos, dapat sadyain ito. Dapat, kapatid, pinagpaplanuhan. So, relationship buildings demands intentionality. Kung gusto mo, kapatid, na maging close kay Lord, sadyain mo. When I got saved on May 4, 1997, mga kapatid, 2 years akong ini-invite ng mga tao, ng mga kaibigan ko, na magsimba. 2 years in the making. 2 years in the making. But nung panahon na yun, kahit anong invite sa akin kung ayaw ko eh. But on May 4, 1997, sinadya kong pumunta sa simbahan, yun na napala ko. Nakarinig tuloy ako ng gospel, tinanggap ko si Lord, kaya po ako nandirito ngayon. Kasi sinadya ko si Lord eh. Naunawaan po natin, mga kapatid, sa buhay na ito, importante sinasadya. Bakit ako walang ganito? Baka hindi mo sinasadya. Bakit hindi nangyayari sa akin ito? Baka hindi ko sinasadya. Importante, sasadyain mo. Isa sa matinding kinakaharap ko ngayon, mga kapatid, kailangan, sabi ko, nagdesisyon ako noong nakaraan, sabi ko, problema ko tong health na ito. Alam mo yun, lumalakad ako. Hindi pa naman po ako ganun katanda. 25 years old pa lang po ako. Hindi, joke lang. Pwede po mag-joke, bawal magsinungaling. Okay? Pero alam nyo, bata pa lang po ako, pero... pero alam nyo po yun, pag naglalakad ka na hagdanan, makailang floor lang, pagod na ako. Sabi ko, hindi. Tama to. Hindi pwede na pabayaan ko lang ito. A lot of us gusto natin maging healthy. At ang masakit dyan, mga kapatid, unti-unti na nagiging pulpito tong tiyan ko. Kulang na naman, sabitan na ng Bible eh. Sabi ng Bible. Baka ganun eh. Alam niyo po, mga kapatid, yun ang problema ko. Gusto kong maayos.
Ang katawan ko, gusto ko maayos ang health ko, kaya lang puro lang pray. Puro lang pangarap, pero wala akong ginagawa. Kaya nag-decide ako, sabi ko, sasadyain ko maging healthy ngayong taon na ito. Kaya gumawa ako ng paraan, paano ko magiging healthy, pambihira, kakain ka, sang ganyan na ano. Alam mo, meron tayo kasi, kumuha po kami ng financial coach tuloy. May financial coach, wellness coach pala. Papaalalahanan ka lagi, isang tasang kanin, ganito lang. Hanggang wala ka nang kakainin na iba. Puro ganito lang muna in 21 days, pambihira. Kakainis. Kaya lang, di ba may gusto kang ma-accomplish? Pag may gusto kang ma-accomplish, sadyain mo. Nasa ikalima yata o kaapat na araw po ako ngayon dun sa program na yon, but kailangang sadyain. Pag may gusto kang mangyari sa buhay mo, sadyain mo. Pag may gusto kang mapuntahan, sadyain mo. Ganon din sa Panginoon, kapatid. Nung nag-pray siya, sinadya niya. Maraming hindi mangyayari at maraming mangyayari sa buhay mo, ang issue kasi ay intentionality. Sadyain mo. Sabi mo sa katabi mo, sadyain mo. Pangalawa po, mga kapatid. Una, ang pagpapatatag ng relasyon sa Lord ay sinasadya. Pangalawa po, ito maganda to. Verse 39, basahin po nating maigi. Ito, Jesus went out as usual. Sabihin po natin as usual. Jesus went out as usual to the Mount of Olives and His disciples followed Him. Number 1 is intentionality. Number 2 is regularity. Dapat po, mga kapatid, may as usual tayo. Dapat ito ay regular. Sabihin po natin regular. Pag sinabing regular kang empleyado, ibig sabihin, mga kapatid, nandoon na, alam mo yun, of course, bago ka ma-regular, kinakailangan pumapasok ka. At ang pagpasok mo, hindi linggo-linggo, dapat lagi. Pag regular, lagi. Okay? Siya po ay pumunta sa Mount of Olives nung panahon na ito at lagi po nakaugalian na ni Lord, ulitin ko, nakaugalian na ni Lord na laging pumupunta dito sa Garden of Gethsemane at lagi siyang nananalangin. Our text today said in verse 39, Jesus went out as usual to the Mount of Olives. Ang ibig sabihin po ng as usual, it means happening frequently or regularly. It means doing something, listen to this. Ibig sabihin po ng regular dito as usual, doing something frequently enough over a period of time to establish a pattern or habit. Ang as usual pa lang, ibig sabihin ng regular, ginagawa mo yan ng paulit-ulit para, listen, maka-establish ka ng pattern or habit. Kapatid, ang pag-aayos ng finances, importante pattern yan. Importante ang habit. Pag-aayos ng katawan, ang pag-aayos ng finances, oo, mahirap mag-ipon. Kasi sinanay mong wag mag-ipon. Mahirap mag-invest, kasi sinanay mong wag mag-invest. Pero kapag sinanay mo rin mag-invest, pag sinanay mo mag-ipon, pag sinanay mong maging healthy, makakasanayan mo yan. Depende, kapatid, sa gagawin mong pagsasanay. So gawin mo as usual para makapag-create ka ng pattern or habit. Ito po, mga kapatid. Remember that your habit will shape your life. Ang habit po natin, yan ang mag-shape ng buhay natin. Kaya naging prayerful po si Jesus kasi lagi niya itong ginagawa. Ulitin ko. Kaya naging prayerful ang Panginoong Jesucristo kasi lagi niya itong ginagawa. Jesus went out as usual to the Mount of Olives. Again, your habit will shape your life. Nung naging habit ko po, mga kapatid, lumamon ng kung ano-ano. Sige, lamon ng ganyan, yung ikamamatay mo, lamon. Alam mo nang puputok ang batok mo dyan. Sige, ang lamon pa, pambira, nahahalata ako sa sarili ko, mihina ako. May lahi po kaming high blood, sila na lang ngayon, tinanggal na ng Lord sa atin yan. Naanawan po natin, pero mga kapatid, sabi ko, ginawa kong habit to, kaya ako naging ganito eh. Sabi ko, mag-establish ako ng positive habit ngayon. Parang lagi ko pong sinasabi, importante yung health natin. Why? Kasi pangarap mo, 10 taon, buhay mo, 5 taon. Ano yun? Hindi pwede. So, kinakailangan, papantayan natin siya. Naanawaan po natin, mga kapatid, hindi natin talaga totally hawak ang buhay natin. But importante, habang nandito tayo sa mundong ito, importante inaalagaan ito. So, you have to establish a pattern or habit. Again, your habit will shape your life. Kaya naging prayerful si Lord kasi naging habit niya ito. Lagi niyang ginagawa.
remember this, that success doesn't occur suddenly. Ang tagumpay po ay hindi nangyayari yan suddenly or in a day. Ang tagumpay ay hindi isang araw lang. Remember this, you may write this down. Success is formed by your daily habits. Success is formed by your daily habits. Hindi ka naging matagumpay lang agad. Yan tagumpay na yan ay naiporma yan ng pang-araw-araw na ginagawa natin. Ang tawag ay habits. Okay? Hindi nagtagumpay ang isang tao kasi kapatid na form yan ng araw-araw niyang ginagawa. Nakapagtapos ka ng pag-aaral kasi hindi ka lang biglang nagtapos ng pag-aaral. May na-form na habits dyan. Gumagawa ka ng assignment, pumapasok ka ng school. Kaya hindi nakagraduate ang isang tao kasi may na-form din na habit. Monday, Friday syndrome. Una, Monday syndrome. Mamaya, Friday syndrome na. Di pumapasok ng Monday, di pumapasok ng Friday. Mamaya, tuluyan na hindi pumapasok. Kaya nangyari ang isang bagay kasi ang kapatid, pinorma yan ng kanyang ginagawa araw-araw. Kaya nga kapatid, listen to this. Ang kontrata ng tagumpay ay hindi pakyawan, kundi arawan. Hindi ang pakyawan na bigla-bigla na lang nangyayari, kapatid. Ito, may sweldo na ako ito, nagtagumpay na ako. Arawan yan, kapatid. Ibig sabihin, arawan na ginagawa yan. If you want to build a skyscraper, you have to work on it daily. Hindi nagawa yung pinakamatataas na gusali sa buong mundo at sa Pilipinas ng isang araw na lang, magic. Walang nangyaring ganon. Nakita natin ang tumindig yan kasi may gumagawa araw-araw. Merong gumagawa daily o regularly. Pag may gusto po tayong ma-accomplish sa buhay, mag-form tayo ng habit. Sabihin ulit natin, habit. Again, your habit will form your life. Ulitin ko, your habit will form your life. Kung ano ang gusto mo maging forma, nakadepende yan sa habit mo. Kung gusto mo ang buhay mo maging formang mayaman, may ayos, sumasagana, nakadepende yan sa habit mo. Kung gusto natin ang buhay natin, mga kapatid, ay formang hikahos lagi, nakadepende yan sa habit natin. Ngayon ang tanong, ano yung habit natin? Kung gusto ng isang tao ang forma niya, formang demonyo o formang makadiyos, nakadepende rin yan sa habit. Kaya ka nagiging kamukha ni Kristo kasi habit mong mag-church Kasi habit mo makipag-usap kay Lord. Hindi ka magiging kamukha ng Diyos, hindi mo malalaman ang salita ng Diyos nang hindi mo kinukonsulta ang salita ng Diyos. Habit yan, kapatid. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa seminary, at yung mga minimentora natin mga pastors, nagpastor na rin lang kayo, kakaririn nyo na. Number 1 na kinakailangan habit nyo, hindi na kailangan memorize yan, of course, Bible. Kasi lingkod tayo ng Panginoon Pag ang habit mo, pag Facebook lang mag-Facebook, at kung ano-ano ang gawin mo, yan ang magpo-form sa'yo. Pero pag lingkod ka ng Panginoon at gusto mong humahusay sa pag-expose sa pangangaral ng salita ng Diyos, gawin mong habit ang salita ng Diyos. Sa bawat Kristiyano na gustong maging close kay Lord at gustong maayos ang kanyang relasyon sa Lord, maging matibay ito, gawin habit ang pakikipagrelasyon sa Lord, ang pananalangin. Kapatid, na-form tayo ng daily habits natin. Kung gusto nating may ma-build, dapat mag-form ka ng habit. Ang pakikipagrelasyon sa Lord ay isang regular na gawain. Kaya nga, relasyon Naunawaan po natin, mga kapatid. Kaya nga relasyon. Kapag relasyon, dapat ito ay kinukultivate. Hindi pwedeng, sige, mag-asawa na tayo ngayon tapos walang pansinan ng isang taon. Ano yun? Relasyon na ganon. O magkaibigan na tayo ngayon tapos di na kayo magpapansinan for 10 years, mahirap yun, kapatid. Mas lagi mo nakakausap, mas lagi mo nakakasama, mas nakikilala mo, mas nagiging close mo. Ganon din lahat, higit sa lahat sa Panginoon. Pag gusto mo lalo siyang makilala, dapat regular ka na ikipag-usap sa Kanya. At regular, kapatid, na binibuild mo yung relasyon mo sa Kanya. Again, kapag may gusto kang ma-accomplish sa buhay, mag-form ka ng habit. So regularity will build your relationship with God. Nakadalawa na po tayo. Ano po yung mga dalawang bagay, yung dalawang relationship builders natin na nabangginta? Number 1 is intentionality. Number 2 is regularity. Pangatlo po, mga kapatid, verse 40. On reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation.
Pray that you will not fall into temptation. Verse 41, He withdrew about a stone's throw beyond them. Magkakasama naman sila, pumunta ka na nga ng Garden of Gethsemane. Eh bakit ka palalayo ng bahagya? Di ba dapat maganda sama-samang nananalangin? Oo. Pero ito mga kapatid, may kakaibang ginawa dito si Lord. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Verse 42, Father, if you're willing, take this cup from me. Yet, kaya pala, medyo lumayo siya kasi may sasabihin siyang ganito. Father, if you're willing, you can take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Verse 43, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Number 3, mga kapatid, is privacy. Say it with me, privacy. Importante po ang privacy. Amen po ba? Kailangan po ng privacy sa relationship building. Privacy is a state of being apart from other people and not disturbed by them. Meron po tayong tinatawag na public life natin at meron po tayong tinatawag na private life natin. But, mas nagiging personal ang usapan kapag in private. Kaya nga may private meeting, may closed door meeting. Iba pa rin kasi kapag may privacy, amen po ba? Dito sa inyo, gusto mo lagi lahat ng kapitbahay nyo nasa loob lagi ng bahay. Masarap yun, may mga bisita. Pero wag naman lagi. Naubusan din tayo ng pagkain. Sa gusto rin natin matahimik ang buhay natin. Amen po ba? So, importante rin ang privacy. Masaya yung marami minsan na ganyan. Kaya lang kapatid, masaya din minsan yung minsan ikaw lang. Importante po ang privacy. Kaya nga po nung nakaraan, nag-preach po ako about before you say I do and after you say I do. Before ka magjowa, before ka pumasok sa pagrelasyon, o after mo mag-I do naman, ano ba dapat gagawin mo? Sabi ko sa mag-asawa, importante ang intimacy. Importante ang intimacy. Importante itong privacy na ito. Why? Sabi sa verse 42, Father, if you're willing, you can take this cup from me, not my will, but yours be done. Why? Kasi mas nakakausap ng maigi, kapag may privacy, mas nakakapag-usap ng maigi at mas nagiging transparent ka. Therefore, kapatid, listen to this. Privacy creates an atmosphere, tatlong bagay, an atmosphere of clarity, transparency, and authenticity. Again, ang privacy po, nagkikreate siya ng atmosphere of clarity, transparency, and authenticity. Ano ibig sabihin ng clarity? Mas nagkakaunawaan kayo. Ang hirap, pwede mag-usap. Pero mas nauunawaan mo pag dalawa na lang kayo. Mas nagkakaunawaan kayong dalawa. At meron din transparency. Ang bigat na itong panalangin na ito, tol. Tignan mo maigi. Father, if you're willing, take this cup from me, yung cup of suffering. Yung cup dito, it means suffering. Ito yung kamatayan ni Kristo sa krus. Eh, pag di siya namatay, patay tayo. Ulitin ko, pag hindi siya namatay, patay tayong lahat hanggang impyerno. Father, if you're willing, take this cup from me. Kaya lang ganda. Hindi yun ang tunay na pagkatao ni Lord. Kasi sabi niya, yet not my will, but yours be done. Yet not my will. Ay, ganda na ito, pati sa parenting. Hanggat nasa loob ka ng authority ng parents mo, hindi will mo nasusunod. Hanggat nasa loob ka ng will, ng authority, kapatid, ng mga magulang mo, hindi ka masusunod. Not your will. Dapat will nila masusunod. Nanawaan po natin, hanggat nasa loob ka ng authority ng isang tao, not your will, but yours be done. Lalo na dito, perfect naman ang Diyos. Amen po ba? Not my will, but yours be done. So dito may transparency. Nasabi niya, yung totoo. Nasabi niya yung laman ng puso niya. Iba may privacy. Sino dito nung nag-propose ka, pambihira naman, sino dito, hindi naman lahat. Pero gusto mo, kausap mo rin siya, di ba? O kaya may importante kang sasabihin sa isang tao, importante ang privacy.
lalo na may importante kayong pag-uusapan at authenticity. Mas nagiging totoo ka kapag mas konti na ang tao. Mas nagiging totoo ka, kapatid, kapag nasasabi mo na kung sino ka, kung ano ka, kung sino talaga ako, even your secrets in life, mas nasasabi mo, kapatid, sa mas konti. Iba, kapatid, ang may privacy. Kaya nga kung gusto mo mag-build ng relationship sa isang tao, halimbawa sa magulang mo, dapat may privacy. Kapag may gusto kang i-build na relationship, kapatid, sa asawa mo, sa mga taong mahal mo, importante ang privacy. Importante po ito. Meron tayong tinatawag na private life and public life natin. But nakadepende ang tagumpay ng public life mo sa private life mo. Ganon din sa isang Kristiyano. Kaya naging effective yan sa kanyang public life kasi effective muna siya. By the way, kaya siya naging victorious sa kanyang public life kasi naging victorious muna siya sa private life niya. And you know what, kapatid? Every time na nag-iisip ako mag-isa, nagpe-pray ako kay Lord, na ako lang mag-isa, ang daming nire-reveal sa akin ni Lord, ang daming mga realizations, ang dami ko naiisip, next move, ito gagawin ko, ito mali ko, ito dapat kong itama, ito next direction. Na hindi ko naiisip sa maramihan. Sa maramihan. At maraming pwedeng i-reveal sa iyo si Lord sa panahon na dalawa lang kayong nag-uusap. Remember this, that there is quality in privacy. May kalidad na nabubuo kapag ikaw ay may privacy. Ibig sabihin, ikaw ay nakikipag-usap lang sa Panginoon. Remember this, my brothers and my sisters. The more you pray in private, the less you mess in public. The more you pray in private, the less you mess in public. Marami po tayong mga nagawang hindi maganda in public. Marami tayong mga pwedeng, alam mo yon, pwede tayong magkalat talaga in public. But maiiwasan ang pagkakalat na yan. Kapag nanalangin muna tayo in private. Kapag meron na tayo, mga kapatid, regularity na pananalangin in private. Again, the more you pray in private, the less you mess in public. Kaya maraming Kristiyano ang nagkakalat. Because they don't have a regular quality time with God. Alam niyo po, nangyari na yun sa buhay ko. Magkakalat ka bilang isang pastor, bilang isang leader, bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang tao. Magkakalat lang tayo ng basura, ng baho, ng kung ano-ano sa mundong ito na hindi makakatulong sa iba kasi hindi maayos yung private life natin. Again, the more you pray in private, the less you mess in public. Mas nagiging maayos tayo na tao, na leader, na mamamayan, na anak, na tatay, kapag may maayos tayong relasyon sa Lord at naayos natin yung private life natin sa Panginoon. Tandaan natin, kapatid, privacy will build your relationship with God. Privacy. Pag meron kang gustong makaklose, mag-create ka ng bonding sa Kanya. Importante ang privacy. Mas marami kang matututunan, mas marami kang makikita, mas marami kang makikita about real life, marami kang matututunan sa isang tao kapag dalawa na lang kayo nag-uusap. Iba yun, kapatid. Importante, build your private life with God. Build your intimacy with God. Pang-apat at panghuli po, mga kapatid, ito maganda to. Verse 4, and being in anguish, at sa kanyang pamimighati, tindi, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ano po yung tatlong relationship builders na nabanggit natin? Number 1, ano po mga kapatid? Intentionality. Number 2, regularity. Number 3, ano po ulit? Privacy. And then number 4 is, sabi po dito, he prayed more earnestly. Number 4 is intensity. Say it with me, intensity. Ganda po nito mga kapatid. Pag sinabing being in anguish, uy, si Lord na to. Si Lord na to. Meron pang pighati na naranasan. Meron pang pambihira, matinding kapighatian na naranasan. Being in anguish, kaya lang, anong pinagkaiba ni Lord, anong pinagkaiba ng ibang tao na nagkaroon ng pagsubok, pero nagtagumpay. Yung iba naman, nagkaroon ng pagsubok, pero lalong bumagsak. Lahat naman may pagsubok, lahat naman may pighati, pero iba-iba ng resulta. Lahat naman nagkakaproblema. Pero bakit iba-iba ng resulta? Tandaan natin that your result
will be determined by your response. Again, your results will be determined by your response. Lahat po tayo mga kapatid ay may kanya-kanya mga pagsubok sa buhay. Maging yung mga pinakamayayaman, pinaka-close kay Lord. Lahat po tayo mga kapatid, may mga kanya-kanyang kapighatian. May kanya-kanyang problema. Ba't nagkakatalo yan sa response? Say it with me, response. Nung nagkaroon siya ng matinding kapighatian, hindi siya nagdrama lang. Oh Lord, kawawa naman ako Lord. Wala na, mamamatay na ako Lord. Lord, wala na kaming pagkain. Mamamatay na akong dilat ang mata. Lord, si nanay at si tatay, mahirap na kami. Wala na akong kwentang tao. Lord, iniwan niya ako, bigo na ako, mamamatay na ako, siya ang buhay ko. Naunawaan po natin mga kapatid. Eh, ang daming ang tao iniwan, hindi naman nagpakamatay. Daming ang tao nagutom. Naayos naman ang buhay. Naunawaan po natin mga kapatid, nakadepende sa response. Ano ang naging response niya? Nung nagkaroon siya ng matinding kapighatian, lalo niyang tinindihan ang panalangin niya. Yung iba nung nagkapagsubok, ganyan pala si Lord, nagkakapagsubok pa rin sa buhay. Maniwala ka kapatid, may Lord ka at wala ka, may pagsubok pa rin. Ba't nagkakaiba, magbibigay si Lord ng way out? Tandaan natin mga kapatid, yung Book of Exodus, ang ibig sabihin niyan, that God is the God of exit. Bakit may Exodus? Bakit may exit? Bakit He is the God of exit? Of Exodus mga kapatid, para hindi ka matrap. Every time na natatrap ka na sa isang sitwasyon, tandaan mo, lagi may way out ang Panginoon. Lagi may exit. Kaya kung may pagsubok ka ngayon kapatid, meron exit sa'yo ang Panginoon. Malalagpasan mo yung pagsubok na yan. Nakadepende lang sa response natin. Kung sila natulog na lang sa Egypt, kapatid, maniwala po kayo, wala mangyayari sa kanila. Pero kahit hindi sila perpekto, medyo minsan may mga topak pa rin. Itong mga ito, ang ginawa nila, basta sumunod na lang, naka-exit tuloy. Nakadepende sa response. Kaya nga kapatid, listen to this, mas matinding sitwasyon ay nangangailangan, ulitin ko, ang matinding sitwasyon ay nangangailangan ng matinding panalangin. Kung matindi ang pagyanig ng buhay mo, listen, sino po sa atin dito niyayanig ka ngayon? Lumindol, dun sa saan ba yun? sa Surigao. Lumindol po dun, ang tindi, 6.5. Maraming nagiba. Kasi maraming nayanig, maraming mayayanig. Maraming masisira kapag may matinding pagyanig. Kaya nga ang gagawin natin, kung matindi ang pagyanig ng buhay mo, mas tindihan mo ang yanig ng panalangin mo. Ulitin ko, kung matindi ang yanig ng buhay mo, mas tindihan mo ang yanig ng panalangin mo. And being in anguish, he prayed more earnestly. Yung iba, and being in anguish, he complained more earnestly. Grabe Lord, ba't ganito ka? Mabuti naman akong tao. Nagtatithes and offering naman ako. Bakit ganito? Bakit ganito? Lumabas. Gusto mo lang maging vending machine si Lord. Hindi mo talaga siya mahal. Hanawaan po natin mga kapatid. Kasi ang isang relasyon na totoo, dumadaan sa pagsubok. Kapag mahal mo si Lord, dumaan man ang matinding pagyanig ng buhay mo, mahal mo pa rin siya. Naunawaan natin. Yung iba, and being in anguish, he complained more earnestly. Pero dito mga kapatid, he prayed more earnestly. At nung nanalangin siya, mga kapatid, ito maganda. Hindi porket nanalangin ka, laging okay na mararanasan natin. Okay? Wala namang ganun eh. Hindi nga porket nag-aral ka, agad-agad may trabaho ng darating. Hindi lahat ng nag-aral, nagkatrabaho. In fact, kahit na magaling kang estudyante, pag nag-aral ka lang, walang mangyayari. Kaya ka nga nag-aaral, preparation yan sa isang trabaho. So maghanap ng trabaho. Naunawaan po natin mga kapatid, it doesn't mean wala ka nang gagawin. Dito po mga kapatid, pagkapanalangin niya, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood
falling to the ground. Kung kailan ka naman nalalangin, tapos may ganyan pa. Naunawaan po natin, mga kapatid. Pero, ang nangyari nito after this, mga kapatid, maniwala kayo, may maganda nangyari dito. Okay, sa conclusion natin yon. Kapatid, listen to this. Ulitin ko, huwag mong hahayaan na talunin ka ng mabigat na pagsubok. Huwag mong hahayaan na talunin ka ng mabigat na pagsubok. Talunin mo ang pagsubok sa marubdob na panalangin mo. May mabigat pang pagsubok, may antidote dyan, marubdob na panalangin. Believe me, mga kapatid, prayer works. Pag sinabi ni Lord manalangin, ibig sabihin nagwo-work yan. Pag sinabi ni Lord manalangin, pag sinabi ni Lord mag-devotion, lahat ng utos ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ibig sabihin nagwo-work yun. Kaya nga, kapatid, maniwala ka makapangyarihan ang panalangin. Listen to this, church. Don't be defeated by the intensity of the problem. Don't be defeated by the intensity of the problem and being in anguish. He prayed more earnestly. Rather, defeat the problem by the intensity of your prayer. Talunin mo, kapatid, yung problema by the intensity of your prayer. Matindi ang yanig ng pagsubok, yanigin mo yung pagsubok ng panalangin mo, kapatid. Patigasan na lang ng mukha yan. Naunawaan po natin, may pagsubok ka ba ngayon? Yanigin mo ng panalangin yan. Sabi mo nga sa katabi mo, yanigin mo ng panalangin. Kapag niyayanig ka ng sitwasyon, and being in anguish, once na niyayanig ka ng sitwasyon, don't step down. Step up. Look up. Pag niyayanig ka ng sitwasyon, niyayanig ka na ng asawa mo, ng anak mo, tigas ang ulo, alam mo, niyayanig ka ng kumpanya ninyo, kapatid, yanigin mo kasi ng panalangin. Yanigin mo ng panalangin. Again, when you're in agony, practice intensity. When you're in agony. Sino po sa atin ngayon meron agony? Lord, I'm in anguish. Lord, ang hirap ang hirap ng kalagayan ko ngayon. Kapatid, mas mahirap na kalagayan, mas tindihan mo ang panalangin. Believe me, prayer works. Intensity will build your relationship with God. Intensity will build your relationship with God. Again, how to build your relationship with God? Number 1 po natin, ano po? Intentionality. Sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, 3, go. Intentionality. Number 2, regularity. Number 3, privacy. And then number 4, intensity. Dito na po ako mag-i-end. Meron pong isang occurrence dito sa passage na ito that should not be left unnoticed. Meron pong isang pangyayari dito sa passage na ito na kinakailangan, hindi natin basta madaanan lang. Verse 43. Nakalagay po dyan, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Sabi ko po sa inyo, mga kapatid, kaya nilinaw dito, angel from heaven. Kasi ibig sabihin ng angel, mga kapatid, angelos. Ibig sabihin po nito ay messenger. Help from God. Ang ibig sabihin po niyan. Again, si Lord ay nagpapadala lagi ng tulong. Nakalagay po dito. At malalaman mong kay Lord yan kapag ito, kapatid, ay nakakatulong sa'yo. Si Luke po, mga kapatid, ang kaisa-isahang gospel writer na nag-mention ng ministry ng angel. Again, kaisa-isahang writer ng gospel. Gospels, ano po ito? Matthew, Mark, Luke, John. Life and teachings of the Lord Jesus Christ. Yun po ibig sabihin ng gospels. Siya po ang kaisa-isahan na writer ng gospel na nag-mention ng ministry of the angel. In fact, both the gospel and Luke and the book of Acts, siya din po kasi sumulat ng Acts, si Dr. Luke. Siya po, mga kapatid, ang nagsabi nito ng prominenteng trabaho ng mga anghel sa ministeryo ng Panginoon. Tandaan po natin that angels could not come to die for our sins. Hindi po naparito ang angel, ang mga mensahero ng Panginoon to die for our sins. But they could strengthen our Savior. Dito po sa passage na ito. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Let me quote to you. Sinabi po ni Dr. George Morrison. Every life has its Gethsemane. And every Gethsemane has its angel.
Every life has its Gethsemane. And every Gethsemane has its angel. Pag sinabi pong Gethsemane, ang ibig sabihin po ng Gethsemane, mga kapatid, ay oil press. Diyan po kasi sa Gethsemane, nandiyan ang lugar na yan, Mount of Olives. Okay? Yung olive tree na yan, dyan nanggagaling yung mga oil nila. Olive oil. At dati po, pinipress yan para maging oil. Kaya nga dito, halos ma-press si Jesus Christ. Ganda nung pinupuntahan niya pang lugar. Halos bitin. Halos di niya alam. May stress siya. Oil press. Every Gethsemane, every life has its Gethsemane. Alam ko kapatid, meron kang Gethsemane ngayon. Hindi ko alam pa saan ka naiipit na sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yung pagsubok mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pighati mo ngayon. Hindi ko alam kapatid yung stressors mo ngayon. Yung pinanggagalingan ng stress mo. But whether you are Jesus Christ or not, lahat po tayo dadaan sa ating Gethsemane. Hindi ko alam, finances ba yan? Relationship? Personal? Spiritual life? But every life has its Gethsemane. Pagsubok, pighati. But I want you to know that every Gethsemane has its angel. Ibig sabihin, lagi may mensahero, lagi may help, lagi may tulong ang Panginoon. Hindi ka nagpunta sa Gethsemane nang wala lang. May gagawing tulong sa iyo ang Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, may Gethsemane ka man, there's an angel from God, there's a help, there is a messenger. Di ko alam sa anumang kapamaraanan, basta magpapadala si Lord ng solusyon. Maniwala ka, kapatid, sino man po sa inyo ngayon na may Gethsemane sa kanyang buhay, magpapadala si Lord ng solusyon at magpapadala si Lord ng tulong. Galing po sa kanya yon. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakatayo sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. This is an encouragement for us as God's people. Kapatid, every time we wrestle and pray about difficult and costly decisions, God will send provision. God will send strength. And God will send solution. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Indeed, relationship with God is the best relationship that you must have above all. Ito maganda. Alam mo kapatid, itong Gethsemane ito, oil press. Hindi lahat ng dumaan sa stress nagtagumpay. Gethsemane can make or break you. Maraming tao bumigay. Maraming tao nawasak. Pero may mga tao dumaan sa stress. Doon sila yumaman. Nakakita ng solusyon eh. Nakapag-innovate. Nakagawa ng solusyon. Yung iba, kung kailan dumaan ang Gethsemane ng buhay nila, lalong tumibay. In fact, marami kang strength ngayon. Marami kang assets ngayon, kapatid, na personal sa buhay mo. Yung character mo, na shape yan, no, nasa Gethsemane ka ng buhay mo eh. Ito kagandahan, kapatid. Nadaan ka na pala dyan eh. Nadaan ka na pala sa Gethsemane yan eh. Good news, nakalabas ka. But you may tell me now, sabi mo, Pastor, bad news. Nasa Gethsemane ulit ako. Hindi bad news, kapatid. Good news ulit. Lalabas ka ulit dyan. At ang maganda dito, sa panahon na nandiyan ka, kaya kang bigyan ni Lord ng lakas. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Magpapadala ng solusyon sa iyo si Lord. Hindi ko alam, kapatid, kung itong mensaheng ito ngayon, yung help naghaling kay Lord. Si meron dito, kapatid, kinakausap ka ni Lord ngayong umagang ito. Ako bahala sa iyo. The Lord will strengthen you. And the Lord will make you victorious. Kapatid, ito maganda. Lahat tayo dumadaan dito sa pagsubok na ito. Lahat tayo dumadaan sa kanya-kanya nating mga Gethsemane sa buhay. Lahat tayo, kapatid, may pagsubok, may pighati sa buhay. Kaya lang ang nagtatagumpay lang ng matindi dito, yung may relasyon sa Lord. Hindi mo kakayanin nang wala si Lord. Mabigat ang kalaban. Matindi ang kaaway. But if you have God with you, believe me, you will break through. Kakayanin mo,
gaano man kabigat at kasakit ang sitwasyon, if you have a healthy relationship with God, maniwala ka, kakayanin mo yan. Hindi pwedeng mapahiya si Lord sa buhay mo. Bakit? Nakakabit na ang pangalan niya sa isang ikaw. Hindi niya pwedeng ipahiya ang sarili niya. Magtatagumpay ka. Not because of you, but because of Jesus who is with you. I want you to close your eyes right now. Before we will leave this place, this morning, who among you here today, nasabi mo, Lord, I want to have a personal relationship with you. I don't want religion today, God, but I want relationship with you. A healthy relationship with you. A personal relationship with you, God. May kinakaharap ako, Lord, but I don't care. Kasi, Lord, kapag meron ka sa buhay ko, kakayanin ko to, Lord. Kakayanin ko po, Panginoon. I don't know, kapatid, kung ano yung Gethsemane mo ngayon. But if you believe that God is enough, stronger enough, wise enough, gracious enough, kapag naniniwala ka, kapatid, give your life to the Lord starting today. If you're this person, sinasabi mo, Lord, I want to have a personal, healthy relationship with you. I want you, Jesus, today. I want you, Jesus. Ano man ang pinagdadaanan mo, maniwala ka, mapagtatagumpayan mo yan dahil kay Jesus. Kapatid, I want to challenge you. Kung ikaw itong taong ito, kanina ka pa kinakausap ni Lord, pagbilang ko ng 3, taas mo na mabilis yung kamay mo as a sign na sinasabi mo, Lord, I want to have a personal relationship with you. I want to build my relationship with you. I want to have a healthy relationship with you. Kung ikaw man ay nalayo sa Lord, o kaya gusto mo talaga ng personal na relasyon kay Lord, maybe this is your first time. O kaya matagal na, kapatid, matagal ka nang hinihintay ni Lord. Gusto niyang mabuo, maging matatag ang relasyong ito sa Kanya. Are you ready? At the count of 3, taas mo yung kamay mo, and I will pray for you today. We will pray together. Believe me, Jesus is here today. Jesus is here. Are you ready? 1, 2, 3. Lift up your hands. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Maiksing panalangin, kapatid. Habang nakataas yung kamay na yan, tanda ng pag-surrender mo kay Lord, nasabi sa akin lang, Lord, di ko kaya to eh. But because of you, Lord, kakayanin, hindi ko, kakayanin natin, Lord. Tulungan mo po ako, Lord. Sapat ang biyaya mo. As your hands lifted high today, pray this prayer with me. Ililid kita sa panalangin, the congregation will also help you, but make it a personal prayer. And believe me that after this prayer, your life will never be the same again. Iba ang may relasyon na maayos sa Lord. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kinikilala ko po kinikilala ko po na ang pakikipagrelasyon sa iyo na ang pakikipagrelasyon sa iyo ay ang pinakamagandang relasyon ay ang pinakamagandang relasyon na papasukin ko. na papasukin ko. Kaya ngayong oras na ito, Kaya ngayong oras na ito, kinikilala kita sa aking buhay kinikilala kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. bilang aking tagapagligtas. Linisin mo po ako, Linisin mo po ako, patawarin mo, patawarin mo, isulat mo po ang pangalan ko sulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Salamat sa kamatayan ni Kristo Salamat sa kamatayan ni Kristo at salamat sa muli niyang pagkabuhay. at salamat sa muli niyang pagkabuhay. Salamat po sa kapatawaran, Salamat po sa kapatawaran. salamat sa kaligtasan, Salamat sa kaligtasan. at salamat sa pagiging anak. Salamat sa pagiging anak. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I want you to know, if this is your first time na ipinanalangin ito, sabi ng Bible, John 1:12, if you believe, yet to those who received Him, sino man daw mag-receive sa Kanya, tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. If this is your first time na ipinanalangin mo to, believe me. Hindi sabi ko, sabi ni Lord, anak ka na niya. Kung ikaw man, kapatid, you rededicated your life to the Lord, be assured that you are a son, you are a daughter of the Lord. Anything na pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo kakayanin. Yan ang bad news. Pero ang good news, kakayanin mo. Kasi kasama mo si Lord. Hindi mo kakayanin mag-isa.
Pero pag kayong dalawa na ni Lord, magka-tandem, magka-partner, kakayanin mo na. Kaya nga iba may relasyon sa Lord. Any one of you right now, before I will dismiss you, sino po sa inyo may mabigat na Getsemani? May pinagdadaan ng Getsemani ngayon? Hindi ko alam, kapatid. Hindi ko alam. Si Lord lang nakakaalam yan. But I believe in my heart, meron dito, may pinagdadaanan kang Getsemani sa family, sa finances, sa personal mong buhay, kapatid. Mabigat. Na kung minsan nagiging totoo ka, nakikita na nagiging transparent ka na, ito na ako. Ito na ang kalagayan ko na hindi mo na maiwasan talaga. Nahahalata na ng ibang tao, o halatang halata mo na sa iyong sarili. Ba't naniniwala ka, kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon ngayong oras na ito? Pinansyal man yan. May karamdaman ka man ngayong umagang ito. Believe me, I can sense in my spirit. May pagagalingin si Lord dito. May palalaya, may pagagalingin ng Panginoon. May solusyon na ibibigay ang Panginoon. If you're this person right now, gusto mong itaas yung Getsemani yan na kinalalagyan mo ngayon, and you need help from God today. You need a solution today. Kapatid, believe me, the Lord is here. Are you ready? Taas mo yung kamay mo and let me pray for you. Come on. 1, 2, 3. Father in heaven, we believe, Lord, ang pinakamaganda at pinakamabigat na relasyon namin na pinasok namin ay relasyon namin sa iyo. So today, God, we believe that you are our Father. You are the source. You are our Abba Father. You are the source of everything. You are the source of healing right now. Oh God, we believe, Lord, in the name of Jesus, Lord, I cancel every sickness and disease today. Anumang karamdaman na inilagay sa Kanya at nalapat sa Kanya ngayong oras na ito, I pray for your blood right now to fall, to flow upon this body. Panginoon, in the name of Jesus, be healed right now. I want you to receive your healing. The Bible said, by His stripes, by His wounds, we are healed. The Bible said. And then right now, God, I pray for provision, Lord. I speak for solution. In the name of Jesus. Alam mo po kung ano yung eksaktong kailangan. And I believe, Lord, you are the provider in the Old Testament. And you are still our provider even today, God. Provide mo, Lord, yung personal na kailangan. And I pray, God, that you heal every wound, wounded heart, wounded spirit today. God, revive their spirit, Lord. Palakasin mo muli, ibalik mo muli ang kaligayahan, Panginoon. Ayusin mo muli ang tibok ng puso namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, because we believe, Lord, that in your name there is breakthrough. Wala kang ipinangako, Lord, na walang pagsubok na mangyayari sa buhay namin once anak na kami ng Diyos. Pero ang pangako mo, Panginoon, solusyon. May daan kang gagawin, Panginoon, sa lahat ng ito. Thank you, God, for being a Father to us. Thank you, God, for being a Lord, our Lord. Salamat po, Panginoon. Right now, personal mong pasalamatan ng Lord and we will worship God today. Sasambahin natin ang